Gumawa na naman po ng content itong mga taga-suporta ni Kibuloy at kung makikita niyo po dyan sa content na yan, makikita niyo yung picture ko at saka sa ibaba po ay picture ng isang kambing na may bangs. So as usual, nanlalait na naman po sila at puro panlalait lang po ang ginawa nila. Diyan sa video na yan, ginagaya po nila yung sound ng kambing and then tinutukoy nila po ako, no, na gumagawa ng sound na yon. Meron daw po silang naririnig na tunog, tapos inimitate nila yung tunog ng kambing and then tinukoy po nila ako. Nakita niyo yung picture ko at sa ibaba ay picture ng kambing na may bangs, no? So hanggang ganyan lang po yung kaya nilang gawin, no? Ayan, no, kung makikita niyo, iba naman yung kasama niya ngayon. Imbis na sagutin yung mga pinupunto ko dun sa mga videos ko, yan lang po ang ginagawa nila, panlalait, no? Kung gusto niyo pong marinig yung kanilang sinasabi dyan, pwede niyo puntahan sa platform niya sa TikTok. Ito lang yung gusto kong sabihin sa kanila, bakit hindi nila kayang sagutin yung mga pinupunto ko. Ilan sa mga pinunto ko doon is yung bakit basa sila ng basa, share sila ng share ng mga Bible verses, at the same time mapanlait sila at gumagamit sila ng salitang hindi katanggap-tanggap sa pandinig ng tao at naniniwala ako hindi rin katanggap-tanggap sa pandinig ng Diyos. Yon ang isa sa mga puntong hindi nila kayang sagutin. Kaya puro panlalait lamang po ang ginagawa ng mga ito. Isa pa sa hindi nila kayang gawin is hindi nila kayang i-encourage ang pastor nila na humarap, no, sa Senado, na pumunta sa imbitasyon ng Kongreso at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin po humaharap si Kibuloy. Pero ito sila na madalas na nagsasabi na the victory is theirs at sila daw po ang nasa winning side. Ayan po, oh, nakalagay. Nasa winning side sila at ang katagumpayan ay nasa kanila. Eh paano kayo mananalo kung hindi kayo humaharap, no, sa mga akusasyon laban sa inyo? Or let's be specific, paano mananalo ang pastor nyo kung hindi niya hinaharap ang mga akusasyon laban sa kanya? Meron ba ganun? Hindi nyo madadala or hindi kayo makakakuha ng simpatya at suporta sa mga tao sa pamamagitan ng pagdadrama nyo sa social media at sa panlalait nyo sa mga tao. No? Bakit hindi nyo kayang sagutin? Kayong dalawa, bakit hindi nyo kayang sagutin yung mga punto ko? Bakit ang ginagawa nyong pagsagot lamang ay panlalait? No? Ang lalakas ng loob nyo, overconfident kayo, na kayong mananalo, na nasa inyong katotohanan, pero hindi naman kayo humaharap, no? Or yung pastor nyo hindi hinaharap yung laban. Umiiwas sa laban. No? Eh kung sa tingin nyo, kakampi nyo ang Diyos, nasa inyong katotohanan, at kayong mananalo, eh bakit hindi kayo humarap? Bakit hindi siya humarap, no, sa laban? Bakit puro ganyan lang ginagawa nyo? Pagbibigay ng mensahe sa social media, bakit hindi nyo paharapin? No? Uulit-ulitin ko, kahit ilang milyong beses kayong manlait, kahit ilang milyong beses kayong magkukuda sa social media, hindi nyo mapapatunayan na kasinungalingan lamang ang mga akusasyon ng mga witnesses ni Senator Rizza Ontiveros laban sa pastor nyo. Hindi uubra yan. Kung may mga tao na sumusuporta sa inyo, naniniwala ako, majority pa rin ng mga Pilipino ay matalino at may critical thinking. No? Eh hindi nyo nga mabuksan ang comment section sa mga platform nyo eh. Hindi nyo ba nare-realize yun? Na kahit kayo, hindi nyo kayang makita ang mga komento ng mga tao. Yung mga real talk na comment, no, na sinasabi sa inyo ang ayaw nyong tanggapin. Yung hindi nyo kayang tanggapin. Kaya ayan, puro panlalait kayo. Pero hindi nyo naman kayang buksan ng mga comment section. Hindi nyo kayang sagutin, punto per punto, yung mga sinasabi ng mga vlogger sa inyo. Kawawa naman kayo, yan lang ang kaya nyo, manlait. Totoo talaga na may mga tao kapag hindi na kayang sagutin ng argumento, hindi kayang sagutin yung issue, no? Hindi kayang mag-stick sa discussion, ang gagawin lamang po ay panlalait, no? Para maatake nila yung tao na hindi nila kayang sagutin ng argumento, no? Para kapag inatake nila ng halimbawa personal or ad hominem, mararamdaman nila na akala nila sila yung nananalo. Akala nila sila yung panalo sa debate at akala nila napapahiya nila yung tao na hindi nila kayang sagutin ng argumento, pero in reality, sa mata ng matatalinong tao, sila po ang nagiging katawa-tawa at nakakahiya. Kasi hanggang panlalait lang po sila. Hindi nila kayang sagutin ang argumento. Mga kababayan, maging matalino po tayo. Wag po tayong gumawa ng konklusyon base po sa ating emosyon. At wag po tayong sumuporta sa mga taong hindi kayang harapin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Kung totoo na nasa inyo ang katotohanan, nasa inyo ang winning side at nasa inyo ang victory, dapat lumaban kayo, harapin nyo. Kung ako, isa sa mga supporter ng pastor nila, ako na mismo mag-i-encourage. Harapin natin to, pastor. Patunayan natin sa buong mundo na tayo yung tama at ipahiya natin sila. Labanan natin sila sa paraang gusto nila nang maipahiya natin sila sa paraang gusto nila. Dapat ganun, no? Kung nasa inyo nga ang katotohanan at kung tama nga kayo, dapat ganun ang gagawin nyo. Yun lamang mga kababayan, maging matalino po tayo at gumamit po tayo ng critical thinking
At hindi po tayo basta-basta napapaniwala at nadadala ng mga drama sa social media ng mga taong humahanap lamang ng simpatsya at suporta pero panlalait lang naman ang kaya gawin. Salamat po sa panonood.